Nestor Gania, ang Chief of Police sa Punangco Municipal Police Station. Diin kita mag-live broadcast pinaagi sa kahimanan sa Magic FM 90.9 MHz hatod kaninyo sa EPT Media Services. Kini sa edit pahinti to may inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolo magkikauban o sabi ninyo sulod sa duha katakna nga public affairs program talk show nga magasibya and kada Domingo sa alas 9 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Today is August 29, 2021 and Christmas is just around the corner. Sa hinaton ta nga atong ampingan ang atong mga kaugalingon, ang atong mga pamilya, and please strictly observe health protocols. No, wear masks, and then social distancing, and of course hand washing or hand sanitizing. And para po kita mapiskay, mainom po ta og mga mukaon og mainom mga gulay, mga masustansya, mga pagkaon. And before we proceed further, ato unang sampiton atong labaw nga makagagahom nga may nagdala sa ato ang kinabuhi matag takna nga tanan kauban sa atong mga special loved ones. Please join me in praying in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. A prayer of healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hands to heal us. Touch our souls with your compassion for others. Touch our hearts with your courage and infinite love for all. Touch our minds with your wisdom, that our mouth may always proclaim for your praise. Teach us to reach out to you in our needs and help us to lead others to you by our example. Most loving heart of Jesus, bring us health in body and spirit, that we may serve you with all our strength. Touch gently our life, which you have created, now and forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. To God be all the glory, as always. Thank you, Lord. O, sa dili pa usab kita madtong hapon sa unahan, atong roll call, enumerate nato ang atong mga panelists nga dili nato makauban usab karong Domingoha kay do na sila mga tagsa-tagsa ka appointment, ang uban moapas ra later on. Good morning and happy Sunday to Attorney Ruben B. Ligorio and family. Si Board Member Ronilio Lee, Mukatsa Apra daw. Attorney Rosilier Matoy Barinaga. General Manager Alimarlo Dagpin, wala nagparamdam. Ang General Manager sa Dapitan City Water District. CPA Julius C. Salaveria, nagmonitor na karon na siya questions nga nakaungong. Emmanuel Delman Tagoy, Info Center Manager sa Philippine Information Agency, to akaron sa Zamboanga City na Tanggong. Edgar Seronda on the Family Way. Thank you so much. Atong official venue ang Camila Hotel 1, pinagi kang Mr. Gold Fabriga ang manager. Nga kanunay mag-abi-abi nato matag Domingo nga tanan, pero karon anya kita sa lungsod sa Polanco, Zamboanga del Norte. And of course, ang atong crew sa kapihan sa Dipolog, matag Domingo nga tanan, thank you so much. Silbert Adetico Dondoyano, atong IT Director sa atong social media platforms, atong YouTube, atong Facebook, ug ato ang Twitter accounts. Si Dexter Pahinti, o ingon man ato ang si Mr. John Doe, o ang ato ang technician dito sa Magic FM, si Belto Villanueva, o ang station manager nga si Arnel Kwong. So sa atong sponsors, daghang salamat ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines, pinagi kang Beth Ladaga, o kang Engineer Michael Sabihon. Ang NCP dunay 52 billion pesos cable terminal station ana may mutang sa barangay Tagulo, Dakbayan sa Dapitan. Daghang salamat ngatong President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr., ug man ka Attorney Cynthia P. Elabanza ang spokesperson. Daghang salamat ngadto kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member House of Representatives sa 2nd District sa Zamboanga del Norte. Vice Governor Senen Olvis Angeles, Presiding Officer sa Guniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Excuse me. Wyatt, baliw ko, Wyatt, take it away, please. Asa ta kay Kong Glona gikan. So,
Thank you for our major sponsors, Vice Governor Sinen O. Angeles, the presiding officer of Sangguniang Panlalawigan ng Zamboanga del Norte, Director Rad Don Sidenio, Regional Executive Director, Department of Agriculture, Region 9, stationed at Pagadian City, Congressman Romeo Janjan Halosos Jr., Member House of Representatives, 1st District of Zamboanga del Norte, Engineer Roland Soliva with his wife, Ma'am Cecil Soliva, Chairperson sa Provincial Advisory Council, NPPO, and President of the Polog Chamber of Commerce Industry, Incorporated. 2nd District Board Member Julius C. Napigit, Presiding Officer Pro Tempore, Sangguniang Panlalawigan of Zamboanga del Norte, Mayor Ivan Hope Orvis, Municipal Mayor Polanco, Zamboanga del Norte, Vice Mayor Alfredo Baitit ng Sangguniang Bayan, Polanco, Zamboanga del Norte, ang Petra Cement Incorporated through Engineer Galbert Cruz at Petra Cement sa Erasan, Mayor John Hendrik Valiser of Municipality of Rojas, Zamboanga del Norte, Mayor Melody J. Tulin from the Municipal Mayor of Salog, the Musical Town of Zamboanga del Norte, Janus Marketing, the sales spare parts of motorcycles and four-wheels vehicles at a reasonable price, located at Quezon Avenue, Dipolog City. Proprietor Janus Yu, Proprietor and Manager. J&JP Fruit Nursery and Lumber Yard, that sells variety of fruits, seedlings, and coconut lumber at lower prices, located at Lingasad, Polanco, Zamboanga del Norte. Kasabag Growers Association of the Philippines, or KAGAPA, that sells the famous delicious kasaba chips sa dapitan o gnana-diripod sa ato ang Dipolog kay Ma'am Susan Empinado. O katuratanan ato ang sponsors, Ma'am Edith. Okay, thank you so much. Marag kaming. Si Professor Raymond Chris Maribok, I think kaming maapas na ko siya dire ang ato ang advisory council member sa representing sa academe also. And we would like to acknowledge our panelists who are with us today. First, si Wyeth Akas, ang ato ang panelist gikan sa Philippine Ports Authority. Good morning, Wyeth. Good morning, Ma'am Edith, and good morning sa ato ang gentleman and woman, the only woman, pero I hope gender sensitive lang yapon ang Polanco, since Polanco is the best municipal police station ng Region 9 na. Mag-aayong buntag sa atong tanan, happy Sunday and stay safe everyone. And I hope maminaw ta para mahibawan nato kung anong nag-best municipal police station ng Polanco sa Zamboanga del Norte and sa Region 9. Okay. Thank you so much. And we have also with us ang ato ang panelist sa kapihan sa Dipolog nga kauban sab nato members sa Provincial Advisory Council sa ZNPPO representing the LGU of Zamboanga del Norte as the Assistant Chairman of the Committee on Justice, Peace and Order. Board Member Ronilio Boyle. Good morning, Dad. Congratulations, MP sa Polanco, led by Kuya Gania. Di po ni best o wala po niya ang mga tao. Mo-support ka kaniya. Nadagway swerte ni dalag, ibig asa ni ma-best man police station. Maka-best yun. Oh, so karon anhigi ko kay kining Polanco. Muragsikan hum lang ako ni. And as also member of the Advisory Council, medyo interesado po ko sa kaliukan sa mga kapulisan din sa lungsod sa Polanco. Okay, thanks so much, Board Member Boyle. Ato i-acknowledge ang ato ang mga guests no diri karong buntaga nga member of the PNP personnel sa Polanco MPS. We'll start off with the only lady in the group karong buntaga. Good morning, ma'am. And please introduce yourself. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Ako dahil si Police Corporal Mercury Sadiababa.
as admin dito sa station, sir. Thank you so much. Next, please. So, may buntag sa tanan, no? Labi na sa among hipi o sa mga staff po din na diri karon. So, ako dahil si Police Staff Sergeant Wilmer Bilovanso, designated as Operation and Plans Programs PNCO. Thank you so much. Another, please. Next one. Good morning sa tanan. Ma'am, sir, maing buntag sa tanan. Ako si PIMS Joseph Role Lumba. PCR PNCO din sa amo ang police station sa Polanco. Daghang salamat. Thank you so much. Maing buntag sa tanan. Ako si Police Chief Master Sergeant Simeon Wapilie, Chief Intelligence PNCO diri sa lungsod sa Polanco. And of course, the last but not the least, ang atong Chief of Police sa Polanco Municipal Police Station, si Police Major Nestor Gania. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Okay, ma'am. Thank you. Daghang kayong salamat o sa imo pong mga kauban nga inyo kang gidala diri ang kapihan sa Dipolog diri sa lungsod sa Polanco. Mapasalamaton kayo mi og dako nga kami ang napili ninyo nga pahigayonan kaning regular ninyong activity kada Domingo, no? So bago ko malimot ako si Police Major Nestor Muit Gania Jr. ang Chief of Police diri sa lungsod sa Polanco, and of course ang akong mga staff. Nakita naman ninyo og nadungog nga sila mo'y dako pod og contribution nga nung nahimong best municipal police station ng atong police station, no, diri sa Polanco. Og usbon ako daghang kay salamat, ma'am, og may buntag sa tanan. Okay, thanks so much. Ang Prof O nga, nadawat nila gikan sa regional office sa Region 9, no? Ang Polanco Municipal Police Station, ZNPPO, is adjudged as the best municipal police station in Region 9, no? Given by Police Regional Director Ronaldo Hinaro Ilagan. Okay. On its 120th Police Service Anniversary. So, Chief, nganong na-adjudge mo as best municipal police station in Region 9? What are the criteria dayon? Unsa man ang inyong kumbaga ang inyong dako nga puntos nga nakuha nga kamo mo'y nakadaog compared to the other municipal police stations in the entire Zamboanga Peninsula? Okay, Chief Gania, please. Okay, ma'am. Usbon ako, daghang salamat. Kining nadawat namo nung award gikan sa region, una sa tanan na magpasalamat ko sa ako ang mga personnel, no? Kay sila mo'y atong working force diri sa lungsod sa Polanco. And then pasalamat po mi sa Ginoo nung sa among pagpaningkamot, giubayan mi niya nga nahimo ming best municipal police station, no, diri sa entire Region 9. So as to the una, bako ko malimot di no, ako sang i-greet di ang among acting provincial director di ay si Of course. ang atong acting provincial director si Police Colonel Giovanni Hyacinth Calyao the first. Sir, mayong good morning. Good morning, sir, og sa mga provincial staff pod niya. Good morning. I-greet sa po dahil nato si DPDA Jaime Barredo. Diba siya po sige, siya may winner. Sige, go. Bago nalimot tayo po Ito na lang, tayo na si Police Lieutenant Colonel Jaime Barredo, ang among Deputy Provincial Director for Administration. Yes. Napili po dahil siyang Best Junior Police Commission Officer po diri sa entire Congratulations. Congratulations dahil, sir. Og Okay. si PD po dahil, wala po nato na congratulate nga murag na Grand Slam naman ni ang kining Zamboanga del Norte Police Provincial Office nga ang atong provincial office po dahil mo'y nahimo nga Best Provincial Zamboanga del Norte Best Provincial Police Office, no? Yes, consistent, no? Yes, ma'am. Kasabay po nato ang award nato nga nadawat, no? So i-congratulate po nato si PD o si atong DPDA. Okay, sir. So regarding aning nadawat namo, ma'am, siguro na appreciate po sa taas katong bali ang pinaka-kuan gid ani
ang implementation nato sa atong crime prevention o sa crime solution usa na siya sa mga gibasihan nga usa nga mahimong best ang usa ka municipal police station, no? So ma-maintain nimo ang peace and order, and then kung dili man gid nato mapugngan, at least masolusyonan nato, no? Namanggod tay halimbawa dili nato gid mapugnan ng usa ka krimen, at least ma-identify nato ang suspect o ang perpetrator, and then ma-file siya in court. So diri sa tuwa sa lungsod sa Polanco, na may mga ginagmay nga krimen na hitabo gyud nga di nato mapugnan, at least na ma-cleared po nato siya. Ang uban ana na file na sa korte, ang uban arrested ang mga suspect, no? So that's why siguro nakita mo to sa atong higher office nga na-maintain nato ang atong puryabuyag, ang atong peace and order diri, and then kato na-file po nato tanang mga incident, no, nga nitabo diri sa lungsod sa Polanco. O aside na naputay mga other activities, no, nga siguro na appreciate po nila, like aning nitabo karon nga pandemic, naman tay mga best practice pod nga gihimo align pod sa ginahimo sa atong national headquarters o sa provincial headquarters, na tay mga ginahimo nga barangayanihan, no, sa atong mga barangay. And then nahatag nag-align pud ta sa namuway active na manggod pud karon ang atong OLC gani kining sa PNP Officers Ladies Club. Nagatay apod sila diri sa ato sa provincial office, diri sa mga MPS nga magkandak og kanang barangayanihan. O katong ginatawag nato nga actually ang nagkuan po ani katong asa Mrs. po ni sa atong regional director kaning hapag ni nanay, asa po na siya sa atong ginaadapt po nga program dire sa lungsod sa Polanco, no, nga bisag sa ginagmay lang o makadali lang higayon, mapahalipayan nato ang atong mga constituents, no, labi na gid katong mga medyo naglisod agi aning pandemic, pinaagi sa atong barangayanihan, kato matagaan gid nato sila gamay lang nga hinabang, no. Okay, thank you so much. You have a question, Board Member Lee? Ayan, ako basahan. Kini nga awards Question ni Julius Lavin. sa regional level pa ni. So mo-compete mo for national competition na ba ni? Or regional lang ang paghatag og awards? Murag sa regional level lang ni siya, sir. Kay murag katong sa national murag haman man siguro, no. So ta sa regional level lang ni siya, sir. Yeah, mo ko ano lang ko dito na magsugod Yeah, na to. go ahead. Kinigod, every visit na to sa mga police stations throughout the province, isip mga membro sa advisory council, basic yun ako ipangutana sa mga police stations. Kining ratio bitaw. Ang average or standard yun nga ratio is 1:500, di ba? So mangutana ko ni Chief Kuya Nestor, naka-abot ba taaning di sa lungsod sa Polanco? Considering nga dako biyan ng Polanco, mga, I don't know, sakto ba ko, 19 ka barangays ba ni? 30. 30 ka barangays. So, in terms of area, dako gyud ang Polanco. So, nakaabot ba taaning normal nga or standard nga 1:500 dito sa Polanco? Actually, sir, katong giingon nga katong standard yun nga police to population ratio nga 1:500, wala gid ta nakaabot ana, considering na ang lungsod sa Polanco is na siya 30 ka barangays, and then ang total population nato is 40 plus 44,799 siguro kung wala ko na sayop. And then ang atong total strength po dire is natay 41 ka 42 ka PNP personnel, to include po ang natay upat ka non-uniform personnel. So wala gid siya nakaabot, sir. So ang shortage ani sa average o sa normal
gitap niyo ang services sa mga paramilitary nga mga grupo. Example nato mga tanod o adunon na ba iska adin o na ba mga military kampo diri sa Polanco di modo nga tungod sa kadagko sa area o kadaghan sa population diyon sa man yung pag labi na ning ikaduha ng pangutana bayan aning response time niyo sa mga kriminalidad o sa mga krimen at nos nahimo mong police station giun sa man yun ni pagsulbad ba o pag-meet aning sa mga krimen o uban pa nga mga subahonon o trabahonon sa PNP din sa inyong lungsod. Okay, sir. Actually, sir, always man nato gina-practice na naantay daghan mga force multiplier. Example ko nang sa mga barangay tanod nato. So, ginatap nato na sila. Aside napuntay laing mga pareha katong karon nga bagong i-create nato nga mga advocacy group, ma-utilize po nato to sila. And then karon sir napuntay mga police auxiliary nga maintain. So kato sila naka-deploy to sila sa atong mga outpost and then sa mga quarantine nato facility na po sila and then maka-assist po sila nato sa maintenance sa traffic diri sa lungsod sa Polanco. Kung yun yung pakyaw dit kay unya dapit basig na madugang agis kadako sa area okay ba inyong communication system din are you tapping the communication groups o kamo mismo nga sa inyong station doon na may kaugalingong communication facilities then kulang magdili atong hangyo ng LGU siguro nga mutap ninyo or nabay tabang ang local government unit sa especially sa communication group ug sa mga transport nga mga pag-adto sa mga lugar nga dako ra ba kining area sa Polanco. Actually, sir, regarding sa atong communication, kali pag-assume ako diri nakita gid ako nga mostly sa mga barangay diri is apikigid ang cellphone signal, no? So ang dapat ano ang tanga nagid tay. Actually, kining mga personnel day nato diri sa na sila handheld radio, no? So kulang lang tong atong base radio kanang repeater para unta makuan po nato ang mga barangay, no? Kay kuan kita sa cellphone signal medyo problema kita. Pero sa atong response time sir okay lang man kay ang atong mga barangay diri okay pod siya kay pasabol lang pud tanan and then usa lang ka barangay nato diri ang medyo layo siya kanang barangay Linabo. Pero mas sulod ra gyapon siya og sakyanan no considering na nag-issue man ang atong local government unit og usa ka 4x4 nga Hilux kanang utilize nato as patrol. So makasaka gid siya sa medyo bukid-bukid na nga area. Masulod gid nato na sa so ma-maintain gid nato ang atong response time. Last for the meantime kining Polanco karaan man yun nga lungsod. Pero murag karaan pa po yung station din Nakita na ko sa ubang lungsod. Nakita na ko sa ubang lungsod. Murag atas sa mga ganit mo dagwes building sa munisipyo. Huwag mo kauglingong PNP building. Huwag ka mo maibog aning mga gagmay ganing lungsod sa La Libertad. Samot siya. Wapon man lag building. Doon na ba'y plans din sa Polanco. Nga mag-put up o separate building yun ang PNP. No? Actually sir kung ibog lang naibog kita sa uban kay murag diri sa Zamboanga del Norte murag kita naman lang sa Polanco ang walay standard yun nga PNP building, no? So actually before nauntay looting nga gihatag ang LGU diri sa PNP para matukura ang tag building. Ang problema lang ato kay wala siya nakapasar sa standard katong sa iyang entrance nga ayang road right kibali. So 3 meters lang man siya. So mutong wala siya nakapasar. Mutong na realign to siya ngayota. And then karon nakigkuan mo pag ko ni Mayor o katong sa MPDC nato nga na sila i-negotiate nga lote. Medyo nagkuan na lang sila nagka-problema sa siguro sa presyo sa lote para matukuran yun og building no kay from time to time ako yung kulit si Mayor and then katulagi ang ginapaabot na lang gud kay na sila ongoing negotiation regarding sa lote intended dire sa Polanco PNP sir. Standard man ng building na.
Oo. Tali kini siya LGU owned man ni siya nga building muraratag kuan dire. Nakigamit lang, no? Nakigamit lang. So mukuan willing manggid nga mohatag ang LGU, sir. Ang kuan na lang. Ang sani, ang lote na lang gid ang negotiation nila ongoing pa man. Okay. Pero hinder nga nahimong best municipal police station sa Region 9 ang Polanco Municipal Police Station bisag wala sila building. So abangan pa na nato. Here's a question coming from Julius Salaveria, atong panelist nga nag-monitor karong buntaga, and I quote, "A magical Sunday to kapiyan sa Dipolog team and Polanco police officers. Question number 1, daghan ni siya question. Unsa ang sistema sa border controls between contiguous LGUs? Example, Dipolog, Polanco boundary, Polanco Pinyan boundary, Polanco Serios Menia boundary. Is there no possibility na medyo lax lang ta kay taga-Pikas ang mubantay?" Okay. Chief Gania, please. Okay, ma'am. Regarding sa atong mga checkpoint, ma'am, no, naramang itay gi-identify yun nga mga gi-allowed yun nga quarantine checkpoint, no, sa mga boundary nato. With regard sa atong mga municipal boundary, tuloy ang respective LGU, ang PNP, strict yun sa katong mga musulod sa atong area, no, checking. Huwag na mo abot, actually, natay tie-upod sa atong MDR, kung naay mo sulod diri sa area, mamonitor gid siya. Mamonitor gid, no, naay mga bagong musulod gikan sa laing lugar. Yes. Karon ang sumaga dito na pata sa GCQ. Murag ni gawas na gabi. Good for 1 week pa to, 2 weeks. Pulang ubang area, medyo ni ubos na po gamay para ang kagayan di urugikan sa ECQ na himo ng MECQ. Pero nevertheless, makita mo ito sa within the province, di pa kayo stricto. No? Labing mayo because ang flow sa commerce, mga tao okay ra. But ang gipasabot na ito ganing boundaries. Doon na mo kayo mga 5 ka-choke points, meaning pwede makasulod ang mga tao diri sa atong lalawigan. Ang pinaka-grabe yun kining tulon o serious minya kay mga national highways mo na. Pero daghan pang mga entry points kining sa Siayan, kining area dapit sa Sibuko, Sukon Mara o Sibuko, mga 5 na sila. Now, din sa Polanco, doon na po yung mga boundaries sa other provinces sa bukid. Di ba? Labi na aning dapit sa Macleodes, ay doon na mo na yung boundary na dapit sa lungsuran sa Dilsur. Wala ba may coordination aning mga PNP po sa area diha kay maro man guning mga tao uban sa una itong kay stricto bitaw ta sa probinsya di na mo agi sa ubay ari agi sa Anastasio galas mo tong gisiradan po ang Anastasio pag sirado po sa Anastasio dili na po sa Sinaman Lusot katong within sa atong probinsya na karon kay GCQ mata ang stricto diya sa boundaries, provincial boundaries. Now, I don't know sa Polanco, doon na mo coordination sa ubang PNPs sa laing probinsya. Total, nakita na to ang probinsya raman sa Del Sur siguro, ang tapos sa Polanco, amot, nasayop pa ko, o suminyara ba, ang Polanco murag dinadapit sa area sa padong sa Mutya, murag na yung mga lutsanan diya sa mga lungsod sa probinsya. Doon, nasayop pa ko anak ko ya, kamuray makaklarify nga kay labi na karon nga I don't know tinuod ba na det nga bag-o na ay positive nga dito variant dito sa task force sa Buanga del Norte. sa ra ba ning Facebook exaggerated na kayo Official na siya. official yun na nga na itulo Ikan sa task force sa na Buanga del itulo Norte. okay Okay, Chief Gania, please. Okay, ma'am. No? Actually, sir, pasalamat rin po tanong kayo sa atong mga barangay. Very active po sila sa mga monitoring. Kana ganin na yung mga bagong moabot sa ilang barangay, ilang maginang i-report diri. Usay manawag sila direct diri sa amoa. And then, mo diretso po sila dito sa atong ni Sir Gorgel, ni Sir Mark sa MDR o dito sa RHU. So siguro dili man gikilikayan siguro nga naagay makalisot. Pero later on nila gina-report sa barangay diri sa tuwa. So pasalamat kita sa atong barangay nga sila mismo
sila na mismo mo'y naningkamot pod nga ma-monitor nila ang ilang respective nga barangay. Regarding sa atong mga boundary, sir, actually, ang pinaka-boundary na to diri is ano lang man, Pinyan, Osmeña, Mutya. So, ang taga-other provinces, before sila makaabot diri sa Tua, magian pa nila itong mga lungsora. No? So, dito pa lang masala na sila. So, maura na ang medyo nakapabor diri sa Tua. Pero despite ana, ugkuan pa sila pa nga wala gyapon nagkumpiyansa ta, no? Padayon lang gyapon ang atong pagmabinantayon diri sa atong lungsod sa Polanco. Okay, another question coming from Julius. What are the 3 top ranked crimes in Polanco since the pandemic? Regarding actually mo dili takakuan kay makita man nato dito sa atong kuan nga very yun, minimal lang yun ang mga crime incident diri sa Tua, no? So dili man gud po ingon nato siya nga top crime siya kay ang among kuan diri pinakadaghan nga nahitabo is kanang RAR sa traffic reckless imprudence resulting to traffic accident. So top 3 man itong iingon ni sir. So, ang ako lang ikuan is ang pinakakuala nato diri sa ng traffic accident ra gyud. So, musunod siya ang naay ginagmay lang at tip. Pero, sa tip man gud asay naay negligence pud sa part man gud sa victim, no? Naay uban asay nga murag bili nila unattended ang ilang butang. Siguro nalabyan nakuha ingana lang siya kibali ba nga senaryo ang nitabo dili gid siya ingon nga katong gid although atong last month ba to na ay murag gilungkab pero na identified man nato tong mga suspect pinaagi sa CCTV, no, na file na pud nato tong kaso kay ang atong intelligence personnel po naningkamot nga malukit gito pinaagi lang atong footage sa CCTV na identified nato sila and then na file na pud to. So far kana ra gid ang makuha nato ma'am mga RIR na po'y ginagmay nga tip. Aside ana wala ma'am, very peaceful gid buyag ang atong lungsod sa Polanco. Okay, speaking of CCTV, regarding crime prevention and crime solutions, na-achieve ba ni nato sa ato ang municipality sa within 2 years time lang, 2019 and 2020, 21 na taron? Yes ma'am, actually dako gid kay gikatabang ang CCTV sa atong crime solution and crime prevention, no? Kay mostly sa atong kuan, although makaingon ta nga dili gyud pagid siya 100% siguro ang kuan sa CCTV pero dako gid sag natabang sa ato ang mga prevention and solution, no? Kay didto sa CCTV makakuha ta og lead manggod didto, no? Dako kay gikatabang ang CCTV. Ito diri sa atong salungsod sa Polanco, although nga naanay mga CCTV pero medyo kulang pagid siya. So ang atong LGU naningkamot man pod nga gipangdugangan ang mga streets nga gipangbutangan sa CCTV. And then good thing pod nga ang atong mga establishment naana pod sila gipang-install nga CCTV sa ilang establishment mismo. Kato dako gid sa ikatabang pada atong last nga naano namo nga katong naglungkab wala siya kabantay nga na CCTV ang pika side iyang giwahing wa siya kabalo nga napay usa di ay so dito siya nadali, no? So dito nato na medyo na kuan ang iyang identity, no, pinagi sa CCTV gyud. So dako gid kay katabang ang CCTV ma'am. Yeah, ang crime solution and crime clearance. Daghan pa mga crimes nga nahitabo diri nga nasulbad na sa inyong data nga cleared na siya and solved. Yes ma'am, katong gipang mention nato, no, actually puro duha maguni siya cleared og solved. Yes. So actually murag nakabalo ng pulmani kung say parameters anang cleared og Yeah, solved. for the benefit of our listeners and sige. viewers. Okay. So sa cleared ma'am, consider nato siya og as cleared kung ang suspect is identified pero at large siya. 110. Pero i-file nato siya ang kaso through regular filing. So muna siya ma-cleared nato na siya. Pero kung maingon ta nga solved siya, madakpan siya plus na-file pod ang kaso, muna siya ma-consider na siya as solved, muna siya kalainan sa cleared og solved. No, balik ko nako kung cleared siya, kung nay usa ka insidente nitabo, ma-identified ang suspect pero at large siya, so i-file gyapon nato ang case through regular filing, no? Pero kung ma-consider nato siya as solved kung after sa incident na identified siya, nadakpan,
So i-file na to ang kaso through inquest muna siya maingon na to nga solve ang usa ka crime, no. So muna siya. Okay, bahin sa illegal drugs. Kumusta ang diri sa Municipality of Polanco? Problema na to sa illegal drugs, no, as mahatag ako gamay nga background, out of 30 barangays na atay na declared na as 26 na ang na-declared na to, 24 nga cleared, no, na atay remaining unom na lang wala for on the process pa, no. And then sa mga Pag-evaluate on the process pa siya sa namanggoy mga parameters nga gihatag nga kuan nato sir as cleared ang barangay with regards to mga personalities, no, na mga tuloy ito mga previous month naman tayo mga accomplishments sa illegal drugs nila sa atong June, no. O aside na napatay mga gipang monitor, no, considering ang atong area is naramang tayo sa Dipolog, Dapitan o mga silingan nga mga municipal nga medyo napagay mga presence, no, sa mga manang continuous gyapon ang atong operation and monitoring with regards to illegal drugs, ma'am. Kuha lang ko, Yes, itong go ahead. presence. What do you mean by presence? Na sila das lugar o labay lang na sila? Actually, present sir, ino na to nga pwede sila mo pakita o din mag-transact mo ari murag passing lang mo sa tawag anang mo bisita ba Transient. Lagi kayo. transient Lagi sa una, ang Polanco, mga 20 years ago, naagyo diri kasagaran ng dili man ganyan start ang insurgency ka ng big beautiful country. Kauban sa Osminia, ang silingan ng mga lungsod. So may yung kag-presence or napagid na sila ba diha sa lugar or hindi ko ka mulabay lang kay katong sa Osminia, sige maginawa, labay na sila. Pero ngayon sila may mag-encounter sa bagong bayan. Ngayon na may mag-encounter sa San Juan area. Ngayon agi ka na sa Mansawan. Ang taga Mansawan, agi ka man na sa Osminia. Posible nga naroon na sila libot diha. Anyways, mga di naman kayo na sila manghilabot sa mga lumulupyo dito. Considering ang infrastructure project na to, para aning lungsod sa Osminia nga sa kabukiran, nagko na mga kalsada, mamutoy problema sa unang mga pagguko ng mga tawhana. So, ang assurance na to sa PNP diri sa Polanco, murag labayran na sila, o bisita ra ba na sila, wala ba gina kadulot mismo sa barangay nga ilang tambayan o unsa ba diya, Kuya Chip? Okay sir, actually murag nakuha ko ganiya sa question ni sir. Sa kuha nito sa about presence dito sa mga CTGs, kibali katong ingon mo sir, no. So about sa presence sa atong mga CTGs, no, actually ang boundary na to nga Serio Osminia naman to yung mga unsa nga bulan to nga na mga reported nga mga encounter dito, doon lamang gud siya sa atong boundary, no. Muto nga makahatag-butag assurance no nga diri sa atong area, although nga magpakita sila sa atong mga boundary pero diri mismo sa atong area murag kuan lang sila kaning wala sila nakapenetrate, murag mulabay lang sila ba, passing lang sila, no. Kay nakita po nato nga ang mga barangay manggod nga naka-boundary ana is very active manggod ang mga barangay officials dito. Munang siguro murag nagduha-duha po sila o penetrate o sulod anang mga barangay. Munang mo either kung makita sila dito either mulabay lang pero dili gid sila mo pundo anang mga barangay kanang mga boundary na to, ano. Yeah, siguro ang atong intel officer maka-add ana regarding insurgency problem. Thank you, ma'am, no. Bahin sa ato ang CTGs, criminal terrorist group, gikuha sila kanang NPA. Sa atong area karon sa Polanco, wala na jud na sila. Naamang gali siguro moagi pero boundaries ra sila moagi kay ang atuagong lungsod sa Polanco, ang boundary ani is ang Pinyan,
ang serious minya og ang dipolog kanang salinay ug ato pud siyang makita base sa report kay amoa naman pod may close coordination sa mga intelligence sub sa laing unit sama sa ato ang kuan sa brigade sa army. Constant pod ang amo ang kuan monitoring bahin ana dayon among nakita diri sa Pulangko nga wala gid sila nakapenetrate ang ila moagi lang sila kay motabok man sad sila ma'am mo adto sila from Katipunan mulabay sila diri sa boundary sa Osmiñaan Pulangko motabok sila diri sa Pinyan lahos na sila diri sa Mansawan sa Misok na dayon Dunvic mo na dayon ma'am salamat. Okay, yeah, Mabalik ta sa COVID. Kini problema sa barangay basic katsigi yun ni magbalik-balik. Problema dapat sa ulo man is mga pulis kay kini mga tao nga di magmas-mas barangay, pulis man po'y bantayan. Muna nga labi na ning mga pista, labi na ning mga kalihukan nga araw-araw etc. Magtapok na magtao. Naobserbahan ako sa 20 siguro, 5 ra na mag-face mask. Wow, sa uban wagay face mask. So unsaon na to pagkuha ni sa PNP kay ang PNP may gitahasan sa DILG madagway ani pag monitor aning lugar may kumpiyansa kayo kay awa pay COVID na karon kay nana may nag-delta variant nalabyan na daw ng barangay I don't know gi-lockdown ba unsa o do na bay kitawag itilag kanang gitawag nila sa itawag na modular lockdown ba na diri sa Pulangko murag di po na to usahay na idaghan usahay gamay ra pero kuan ba ta murag panghadlok ta usahay nga labi na ako nga politiko dahil daghang mga bitar pag abot lagi nimo dito pastilan mahadlok po ka mo di po ka maglaman doon di pa lang mabutar nimo nga sa man nga wa may mas ang resulta mo likay po ka so usahay ang tanod mo gitahasan dagway nato sa atong barangay pero ang tanod good taga diha mong good labi na ganang dakong tao di magsuot og mas unsa man nimo pagbadlong ana so I don't know dako man ginang bagawan bisag kita gani maglisod ako sa pagsulbad ani pero ang information dissemination naman siguro ang importante to instill discipline sa mga tao ug di nato mahimog dakop-dakop kay madahagdak puno mo nang mapilan tibok balibulan di na masuot sa persuan or asa na makuha nimo so nga ito lang balik-balik lang siguro nga information dissemination o kaning pag-reminder sa itong mga kapitan I don't know sa Pulangko yun murag wa man kayo yung problema sa COVID din kay kasagara po na magkapatako diri tagagawas man pod Nagsauna. so First few months, no? I don't know sa una pagpaagi niyo diri sa Pulangko Okay. pagsulbad aning problema gyud sa istorya lagi nato dit nga pulis rin bantayan. Oh, okay. Ang face mask para man sa police. Di man para sa kuan. Yeah, Chief. Okay ma'am, regarding aning problema na to sa COVID, tinuod na sa nung usahay sa barangay, makakuan gid ta nga napagyay dili mag face mask kay ilang katarungan siguro layo ra bitaw tong kuan. pero natay mga gipangbuhat no nga mga intervention regarding una katong mo sa mga barangay officials no sa mga tanod ulis nato sila remind nga mutabang pod sila no sa ilang respective barangay pagbantay. And then ang ato pong kapulisan, tali ka ng duha ka patrol car nato, naman na siya kanang megaphone. Usa na siya gina-rekorida na mo. Rekorida. Oh, rekorida nga ginabuhat no nga usahay ingon ta nga pulis ray bantayan no. Magpismas ta kay nay pulis. Dili ta magpismas kay nay COVID kundi nay pulis no. Pero di naman gud nato makuha ang mga tao mo na usay pod kanang mga personnel nato kanang atong patrol car gabalo na sila og mga pismas no. Kasi natay badlungan nga wala ga pismas gawas nga ato siyang istoryaan, ato siyang lekturan, tagaan po nato siya og pismas kana ang ginabuhat namo pagkakaron nga considering na
for approval. Actually na-create man gud diri nga kining ordinansa ba regarding anang mga violation gani sa sa protocol kanang wala face mask. Murag for printing naman siguro tong citation ticket. So siguro kung ma-print out na to, pwede siguro kay murag sige na lang ta og pamadlong, no? Badlong ana, siguro nagsaligbot sila. So kung once nga mo ma-release na tong atong citation ticket, so siguro dili na ta mamadlong, mang-issue na ta og citation ticket, no? Kaya ang ginabuhat nato karon kara pa man gyud pamadlong, and then siguro malipay ba sila kay manghatag mangud tag face mask. Pag makita sila pulis, tanggalon ng face mask kay manghatag og face mask ang pulis, no? Pero ingana man gyud ang atong kuan gyud para at least ang mga tawo ma-educate lang po sila, ma-remind sige ba, no? So walay kakapoy nga walay kapuol sa pagpamadlong. Total para raman po na sa tuwa kay ang among mga pamilya naman po dire, no? Mun ang amo na lang ang gawas nga badlongon kung walay face mask ato yung ginatagaan og face mask, no? Ano ba? Then continuation lang, murag continuing education ba sa atong mga katawhan. Yeah, and part of it, Chief, will you please inform the people about your best practice and best deeds nga gihimo sa Polanco Municipal Police Station under your leadership, kay it forms part also of your being adjudged as best municipal police station in the entire Region 9. Okay ma'am, no? Usbon ako, no? Una, katong mga implementation nato sa crime prevention, una man gito siya, no? Crime prevention o sa crime solution nato, no? Nga aspect sa atong operation diri sa lungsod sa Polanco, o sa to siya nga nahimutang best. Sunod katong mga best practice nato nga ginahimo align pod aning pandemic karon, no? Natay mga activities ba sa PCR katong mga ingon ako katong mga barangayanihan, no? Itong mga adapt family program, mga hatag taog mga nami mga pamilya nga regularly ginatagaan o ayuda, no? O kining aside atong sa barangayanihan na po may katong mobile gihapon, no? Mobile nga barangayanihan nang hatag taog mga food packs, mga talaga kinanglanon sa sa atong katawhan, no? And then atong last lang na po tayo bago na identified katong pamilya sa Barangay Milad, katong pamilya nga mag-asawa nga buta, no? Tuli during sa visit ni CPNP, usa to siya sa gidala na mo dito sa PPO nga natagaan po og ayuda dito sa grupo ni CPNP, no? Dayon regular po nato to siya nga ginatagaan gyud og ayuda kay katong namanggod sila ay tulo ka anak nga mag-asawa manggod sila dayon buta dayon moto lagi ang problema po sa hay kay moadto sila dipolog dito manglimos dalon nila tong ilang puyang anak mo tong ihatod na pud sila sa taga dipolog dire dayon ihatod na pud magbalik dito pero usay di manggod po nato makuan kay siguro pero dili po siguro makaingon nga kulang kay regular naman nato sila nga ginatagaan, no? Pero agi mong anang dili sila kakita at nakabalo kung unsay mga kuan dito sa ilang balay pag-abot either siguro mga wala o unsa ba pero naning kamot ta nga matabangan gitong pamilya kay luoy pod siya, no? O sabot to sa ginahimo nato nga best practice diri sa lungsod sa Polanco. Aside ana naputay mga katong mga barangaynihan tatong sa itong mga programa nato nga ginakandak kanang sa barangay gihapon, no? Ginatap na mo tong among katong mga kikidat na mo katong mga advocacy group, no? Ginatap na mo to sila aron magkandak anang mga activity, ha? So siguro ato siguro ikuan sa atong PCR PNCO PCRC Ilumba. Okay. May buntag, ma'am, sir. Sa PCR gyud, ma'am, so far sa giingon ng hipi ni Sir Nestor Gania, ang tanan nga activity gikan sa barangayanihan, padulong dito sa mga coordination, mga unsa man ang mga matabang na sa mga katawhan, kami gud mo mahimo ana, no?
dayon kasagaran ang mga activity labi na gyud kung doon na may gusto nga ipaabot ngadto sa mga katawhan nga diin doon na sila mahimo nga kayuhan. Kami ang mahimo mo coordinate ngadto nila magkandak may mga activity kung unsa ang kaayuhan nga among mahatag nila ngadto sa mga katawhan aron sa pagmintinar sa maayong relasyon sa pulis ug sa mga katawhan dinhi sa Polanco. Okay, thank you so much, no? Kang Master Sir, mo ang Teams Ilumba, ma'am. okay, kang Sir Ilumba. And of course, atong pangutana ganina nga na doon naman to mga wanted persons just recently ang Pinyan to, no, MPS nga naabot og asa to nga munisipyo na basan to na ko in passing nga nadakpan dito ang ilang wanted person ni adto sila in coordination with sa to nga police station po. Dili sa Polanco, inyo ba na siyang nahimo? Doon na ba mo ipay still existing nga mga wanted persons nga inyong dakpunon or nagpataba mo sa uban nga MPS in other places or within the province of Sambuanga del Norte para makapture na para malimpyo po na inyo ang unsolved crimes o kana inyo ang sa to crime solution. Okay, Chief Gania. Kaya thank you, ma'am. Actually, ma'am, last week, ang personnel na to ni adto og Tagum, Davao del Norte. Kay naman ko dito cited ang atong top 6 nga most wanted person dito sa Tagum City, Davao del Norte. And then dito nila in coordination sa CIDG po dito sa Davao del Norte o sa mga other units dito Sa na crime. rate o kini sa 2016, no? So top 6 na mo to sa priority most wanted person nakuha nato sa Davao last week. Actually na pa siya diya karon sa atong kuan. So process. na siya dire atong last May po dito mi sa Manila ang akong personnel napod mi nakuha dito nga most wanted person, no? Actually ang mga most wanted person na manggod nato wala na dire sa area. Puro outside province, outside region na. So nagpasalamat ra pod mi sa support sa atong LGU kay dili gid mi makaabot dito kung walay budget, no, gikan sa LGU. Muna nagpasalamat mi gapalam sila og sakyanan and then matag og budget. That's why na-locate nato tong atong mga most wanted person. No? So tuloy sa sir, good morning. Actually, napatay mga naka-line up, no, na mga list na sa atong wanted person, mga cited na sila sa area. So, nagpaabot na lang punta sa other, kuha nami og budget sa atong LGU para kung ma-release to, so maka-proceed na po ng atong personnel para adtuon na po itong atong mga wanted, no? Kay, kuhan yun, puro na yun mga outside EOR ang atong mga wanted, pero kita po, wala po ta nag-undang o pangita, no, para malukit sila kay mamaginay mandate nato mga ma-arrest kita ng mga wanted persons nato and most wanted persons. Yeah, do you have a hard time, difficult time in pursuing cases in courts, especially kung ang mga witnesses ninyo, mga trust, or katong uban nga mga kanaang like nag-coordinate mo sa ADG or sa PDEA, and then all of a sudden na-assign sila laing areas, laing nga places, so murag mabitay po ang inyo apod nga kaso nga file against those persons. Actually man usahay mahimo gina siyang problema nato kanang mga witness nga kasagaran manggod tapulan na sila mo appear dito sa korte, tapulan na sila nga mahasol munang usay maglisod mi o file og kaso kay dili man gid mo stand ang atong kaso kung walay mga witness. So ang ginahimo na lang nato ato lang silang ginaayo gid og pasabot nga mutabang sila, no, kay kini para ramang good sa tuwa kay kung dili man gud nato mapile ang kaso, so katong suspect either makahimo or makasala na pod siya og lain or ikaw ba hinuon may masad-an agi kay wala nato siya na filean, magsalig pod siya nga okay ra di ay di ra ta mapailan og kaso. Muna nga usahay
ang katong mga witness nato nga alanganin gina-encourage ra gyud nato sila unang mukha na lang gyud sila, willing na lang gyud sila nga mutabang no mo testify as witness nato ra po silang sa tawag aning ginatabangan gyud no gina-providean sa tanang nilang kinanglanon kay usay manggod ang ginakuha nila sakyanan ang travel nga lisod kayo mag-travel mga checkpoint agian no so usa po na sa pasabot na mo sa ila ginapasalig aron lang gyud mo stand sila as witness para mapal nato ang kaso no. Okay. We're halfway through sa ato ang kapihan sa Dipolog karong buntaga, and before tama adto sa atong second half of our program, public affairs program, atong acknowledge dito sa Edgar Sarondam po pag-abot karon nakadiyot lang ha. And then ato ipangong ang atong mga pangutanang ato sa atong mga bisita karong buntaga, ato pong patingugon si Ma'am Barba in charge sa admin, okay, and si Sir Pancho for operations. Atong dabudabuhan sa pangutana later after the commercial break no ang atong intelligence officer po nga si Sir Wapilia. Di amang wala man ako makuha. Okay. So, and of course Chief Gania no. So, atong dabudabuhan sa pangutana later after the commercial tabago nila after the commercial break. Ang atong mga pangutana atong ipaungong number 1 is Wyatt, ang imong pangutana una. Sige. Gender and sensitivity, equality. So unsay ato ang programs sa ato ang PNP to support the gender and development program of the government. Di ba naaman tay mandate na 5% dapat yun sa program is ma-allocate for the gender and development. And ang ratio ba nato pila ka female PNP diri, pila ka male, ana lang ma'am. And also, sir, sa Intel, di ba na ay wala ko kabalo kung tinuod na siya or fake news na pod na may mga lihok, may mga fear na may mga support for the ISIS sa unsay nahitabo sa Afghanistan o naabal daw diri support pod sa ato adiri lalo na sa Mindanao. So, kami dito sa port is we have been alerted na mag-check dyan sa baggages for possible na may bombing himuon sa port, sa mga port nato sa diri sa Pilipinas entirely, lalo na sa Mindanao. Okay. That is question coming from wala tay audio? Okay. That question is coming from Wyatt Akas, no? And for our other questions like do we have barangays here under the LCAT, the whole of nation approach sa ato ang EO 70, and regarding muna sa insurgency problem. Okay. And another thing is kabahin na sa kanang mingon ka drug cleared barangays. Do you mean to say nga drug cleared sila tungod kay ag mga kanang namaligyag droga o kanang nanggamit og droga na sumpo na totally or nanglayas lang sila ng transfer lang laing lugar, then mubalik na pod sila unsa na pod ang inyo na pod ayon nga himuon ana kay declared naman as drug cleared ang barangay nya kay nibalik man kay taga diha ra man niya ni kuan man to siya ni bakasyon no. So that is something nga inyo pod nga kuan anticipate no. And also regarding your relationship with the local government unit of Pulangco, kay na-mention earlier ni Board Member Ronilio Boyli about communications, yung problem, sa back, then ang inyo ang mobility, and then of course it includes the fuel allowances, no? And lately, katong question ni Julius about the building of the PNP. What else ang inyo ang gusto nga ipaabot sa local government unit sa Pulangco para mas effective pagyud, efficient ang inyong serbisyo sa kapulisan dinhi sa lungsod sa Pulangco nga makonsistent ba? Kay karon tuiga butang ta declared mo as best municipal police station and then later on to ano mo sa ubos kay wala mo naka-maintain sa inyong achievements. So siguro looking forward, you treat also it as a challenge.
especially kay ang inyo ang performance kanunay nga gi-check, no? So mao na ato mga naguna mga pangutana nga inyong mga tubagon later, ug uban pa nga mga pangutana that will come out, no, after the commercial break. So Edgar, take it away please. Okay, thank you very much. Ato na pasalamatan ng ato mga sponsors kasi kanunay nagpaluyo sa ito pinag-uban sa Tulmano, nagkapihan sa Dipolog. Matag Domingo na tanan, alas 9 ngadto na sa alas 11 ang takna sa Kabudtuhon. O karubutada, aniya kita nanukad live sa Municipal Police Station sa lungsod sa Polanco, ng atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Kauban na ito atong mga opisyalis sa Municipal Police Station sa lungsod sa Polanco. Ako na itong pasalamatan, kining nga musunod ng mga sponsors nga sa kanunay, nagpaluyo sa kapihan sa Dipolog, labating nyo live sa Magic FM 90.9 FM. Ang National Grid Corporation of the Philippines, kung NGCP, pinagi ni Mambet Ladaga, nga kanunay nagpahibalo nga ato ng matagamtangan karong pipila ka mga adlaw ang 52 bilyones nga cable project kang kansang cable terminal na himutan sa barangay Tag-Ulod at Bayan sa Dapitan. Kini pinagi nga sa mga paningkamot nila ni NGCP President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr. o Atty. Cynthia Alabanza ang spokesperson sa NGCP. Di pa rin sa bitas may kabubuto ni Congresswoman Gluna Labad-Labad, Member House of Representative representing the 2nd District of Zamboanga del Norte. Napaliusap ko na ito atong Honorable BC Gobernador sa lalawigan, Atty. Sinin O. Angeles, o namoy presiding officer usab sa Sangguniang Panlalawigan Zamboanga del Norte. Di pa rin sa kita ni Director Rad Don Cedillo, ang atong Regional Executive Director, Department of Agriculture 9, na nagbase dito sa Pagadian City. Nagpaliusap ka na ito si Congressman Romeo Janjan Kuya Jan Halusos Jr., Member House of Representative representing the 1st District of Zamboanga del Norte. Ang yasab, nagpaliw ka na ito si Engineer Roland Soliba, kauban siya ang pinanggang asawa, Ma'am Cecil Soliba. Engineer Roland Soliba ang chairperson sa Provincial Advisory Council sa Police Provincial Office o presidente kini sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Nagpaliusap ka na ito sa 2nd District Board Member Julius Napigit, presiding officer pro tempore sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte. Lain nagpalayo ka na ito, mao si Honorable Mayor Ivan Hope Olvis, ang atong mayor, pinalanggang mayor sa lungsod sa Polanco, din niya kita nanukad karon live ang atong kapihan sa Dipolog. Ikauban sa ang Vice Mayor, si Vice Mayor Alfredo Baitit, yung may presiding officer sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Polanco. Nagpaliusap ka na ito ang Petra Cement, ato kini, nakini diya sa Lower Erasan, Ruas, Zamboanga del Norte. Pinagi ni Engineer Gilbert Cruz, Petra Cement Incorporated, kasaligan, aprobado. Lain na pali ka na ito, mausap ang mayor sa lungsod sa Rojas, sa Honorable Mayor Attorney John Henrik Baliser sa lungsod sa Rojas, itong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Lain siya nagpalikan na ito, mao ang atong Honorable Mayor sa lungsod sa Salog, the musical town of Zamboanga del Norte, Honorable Mayor Melody J. Tulin. Nagpalisab ka na ito ang Janus Marketing, alang na sa nakadawang motorcycle spare parts, 4-wheel vehicles o mga uban pa sa makatulungan ng presyo. Narakin himutan sa Quezon Avenue ni atong Dakbayan sa Dipolog. Ipinayag ginamala ni Janus Yu, ang proprietor of managers sa Janus Marketing, na matawag sa telephone number 212-1148. Lain nagpaliw ka na ito ang mga WJ and Fruit Nursery and Lumberyard. Nagbaligya sa nakadayang seedlings, coconut lumber, sa usa mga presyo. Nasa barangay Lingasad, Polanco, kinig na ginamala ni Mr. Porfirio Necesario, proprietor and manager. Kasaba Growers Association of the Philippines kung Kagapa, alang na sa naila nagkaayong kasaba chips ng kadaiya lamang na flavor. Ang banana crackers, bunlis bangos, o uban pang mga farm products. Pagkita ilang silang Susan Impinado, ang Livelihood City in Charge sa Dakbayan sa Dapitan. Bukas ang ilang outlet, 24 hours. Yes, sa ground floor sa Dakbayan sa Dapitan City Hall o Government Center. Samtang itong mga pa-shoutout sa itong nila ni Roger William and Jennifer King, Jennifer Agustin King sa Oma County, Northern Ireland. Kang RD o Jennifer sa Doha, Qatar. Kang lady nga bag-ura na birthday
o kang George, tuluntok ka na gahapon di, belated na di. O kang Sir Ariel Tumong, ang acting PCDM, PCA Sambuanga, Sibuga. Of course, ang ato usab nga pasalamatan ang atong regular binyo ang Hotel Camilawan. Dugang taon napaliw ka na usab ang Contender Enterprises alang sa pinahanglan sa kaduyang gidakon gitason sa mga coconut lumber. Ato ang Contender Enterprises Highway Santa Isabel nga atong dakbayan sa Dipolog mo deliver kini. Nada si mabiyabihong mga nagdumalag tag-iya si Lynette Bastasa sa Contender Enterprises. Attorney Rosilio Matoy Barinaga usa sa mga panelist sa kapihan sa Dipolog o nagpaluyo kaninay sa atong trimanon kapihan sa Dipolog tagdomingo kanhi Congressman 2nd District kanhi NAPSI Undersecretary o kanhi Dean sa College of Law sa Rizal Memorial State University. Nagpaluyo ka na to ang Gloria di Dapitan Fantasyland. Gloria di Dapitan Fantasyland, let the child out in you. Sundon naman nato ang atong mga minimum health protocols pag-ato nato sa Fantasyland sa Gloria di Dapitan o ma-enjoy nato ang mga amenities o services sa Gloria di Dapitan and the new rides sa Fantasyland, the Walt or the Disneyland in the Mindanao. O uban sab sa inato ulang restaurant dito sa Dapitan Aquamarine Park, the ambience plus the foods dito sa dakbayan sa Dapitan. Ang Fantasyland, Gloria di Dapitan, o inato ulang restaurant, gipanagyagi dumala, ni Congressman 1st District Romeo Nonong Halosos. Karon balik sa atong panaguban sa tulmanong kapihan sa Dipolog live diri na sa police station sa lungsod sa Pulang. Balik ni Edith. Thank you so much, Edgar. And of course, nag-monitor na to karon no ang ato ang station manager sa Magic FM si Arnel Kwong and ato ang technician diha sa Magic FM. Thank you so much nga si Mr. Belter Villanueva. O last Sunday, lamian kay itong atong chicken no, nga barbecue nga gikaon. Daghang kay salamat ngadto kang Elisa o kang Mores no Manapsal. Si Mores may president sa Dipolog City Barbecue Vendors Association nga ang ilaan stall number 2 sa ang Monggers and Elisa Barbecue sa Dipolog City Boulevard. Ang chicken pako tag 110 pesos. Ang 100 ang pork nga barbecue tag 100 tag 10 pesos each no, dayon 11 pieces for 100 pesos no. So again, ang chicken pako 110 pesos, paa 100 pesos, pork tag 10 pesos each, dayon 11 pieces for 100 pesos. Adto alam ninyo ang stall number 2 nga gidumala ni Elisa og Morris Manapsal, mao kanang stall number 2 sa Monggers and Elisa Barbecue sa Dipolog City Boulevard. Salamat kayo sa lamian nga barbecue ag sa miaging Domingo absent cupboard number Lee. Okay. Balik ta sa ato ang kapihan sa Dipolog. Karong butaga niya kita nanukad live diri sa Polanco Municipal Police Station. Thank you so much ngadto sa mga men and women in uniform sa Polanco Municipal Police Station headed by Police Major Nestor Gania. Ang ato ang nakaungo nga pangutana nga inyong pagtubagon karong sa atong kapihan sa Dipolog mao ang first is katong bahin sa barangay clearance no sa drugs no, yan sa niyo pag-chief dayrog na mabalik rapod unsaon to ninyo pagsulbad, and then katong to ang bahin sa LCAC o naba mo mga barangays nga under sa LCAC kay bisan og dili pud under sa LCAC pero particular lang gihapon kita bahin anang na kay masudlan unya og LCAC insurgency no, LCAC yes, and bahin sa gender and equality no. So Chief Gania, please. Mama, thank you. Regarding atong sa mga declaration nato sa mga drug-cleared barangay, actually, as I mentioned kaganiha nga nanatay 24 no ka barangay nga na-declared as barangay cleared, drug-cleared barangay no. So kato sila nakapasa sila sa mga parameters no nga giset sa atong PDEA. Pero dili ito siya assurance nga
kung naagihapoy ma-monitor nga mga drug personality sa ilang area is exempted sila sa mga operasyon niya pohon, no? So, good thing lang po no nga ang atong mga barangay officials, mga badak officials, no, nga very active. Dapat amo po sila, amo silang gina-encourage gyud nga continuous gihapon, although nga na-declare na sila as cleared barangay, pero padayon gyapon ang mga activity nga ilang buhaton, no, nga katong na-set po dito sa council, no, sa Barangay Drug Abuse Council. So ang ano man gud sa PDEA, dili man ni siya ingon ako nga assurance siya nga ma-declare sila, kay pwede pa ni siya bawion, no? Kung ma-monitor gihapon ang ilang barangay nga murag ingon ta nga dili active ang ilang badak, nagpabaya sila, and then nagkadaghan na po o namalik tong mga drug personality sa ilang barangay. So pwede nga bawion sa PDEA ang certification nga gihatag sa ila. Actually na kabalo na sila ana, pero katulagin mo nang gina-remind po namo sila, sige, gina-encourage namo sila nga bisag na declared na sila as drug cleared barangay, ipadayon gyapon tong ilang mga activity, no, para sa ilang mga drug surrendery. So sa natay remaining karon nga gina on the process pa nga mga unom ka barangay, hopefully kung human po to nila katong mga parameters gyapon, no, nga giset sa atong PDEA, hopefully makasabay sila sa another set of sa declaration sa drug cleared barangay, no. Pero dali ang atong mga badak officials diri, atong mga barangay officials regarding aning sa drug clearing, no, makita man po nato nga very gid sila, eager po sila kaayo nga mo support, bisag usahay magbugol-bol sila kay murag lisod man kay comply ning mga mga requirements ani, pero inga naman gina siya, di man gud nato pwede nga sayon-sayonon lang, no. Kinahanglan gid nga i-follow gid nato kon sa toy gisit nga parameters, i-comply lang nato. Na-comply man gani sa uban, nganong dili nato ma-comply, no. So mo to mga encouragement pod nga ginahatag namo sa ila. So nakita po namo nga kanang pagbagulbol ng gud usahay nga lisod, normal naman na siya, pero nagbagulbol nga nagtrabaho gyapon, no. So ala siya encouragement nato sa atong mga barangay officials. Okay, thank you so much. Now, Wyatt, ay mong question, please recap. About gender and development programs, ma'am. And the ratio of the PNP. Okay, ang matubag si Ma'am Barba personnel. sa admin. Salamat sa question, ma'am. About ng gender and development, ma'am. Dre sa Pulangkon, ma'am, lagi minimag kayo ang cases anak kay na may program ginahimo, ma'am. About ng mag-academic flyers kada adlaw. Dayon kada bulan, ma'am, mag-academic barangay nagimat dito nga mag-lecture, ma'am, sa kada barangay, ma'am, kay para ma-aware ang mga laki, ma'am, nga dili gyud ay pasakitan ng mga babae, ma'am, dapat na palanggaon na, ma'am. Dayon sa dapat na palanggaon yung mga asawa, mga kalib-in, ma'am. Dayon kuan, ma'am, kanang dayon sa langsod sa Pulangkon, ma'am, kanang mga laki, ma'am, kagda, ma'am, dili ko na mo pasakit sa mga ilang asawa, sa ilang mga sa ilang mga babae ba, ilang mga uyab ba, or kalibin ba. O, ma'am, mo nang ang planggo, ma'am, kagda, ma'am, manggihagugmaan gid, ma'am. Wala ko na problema dali, ma'am. Namanggali man dili, ma'am, nga casing anak mo, kulata ra gambarang bikil, pero amo ra mang makuan, ma'am, wala dai ko kaso, ma'am, wala ko kaso kay among ma-advise among mga kuan nga kanang dapat kanang mga asawa dili gyud napasakitan sa bawal gyud na ingana kay palanggaan kanang mga asawa, mga wala akong istorya ug abot na Ilang personnel, chief, ang women and then ilang men? Pito may kanang kabuok ng lalaki. Gamay lang Pito mo. kabuok ko. Gamay ra. Ang requirements yata sa ato ang gender and development is dapat mga nasa 30%. Pero dili man nato makuan pod kung unsa ang assignment nila. Yeah. Sige. Ato i-follow up na. Ato intrigahon si Chief. Okay. Pito ka buok, babae, women personnel. Asin na ang inyo P.
Apil lang May inyupi. duha ka inyupian na ma'am. Duha, so Yes, ma'am. pito siyam. Siya yung- Okay. Dayon, as against pila ang kuan sa police force ni Mas Pulangko? 44? 42. Ang personnel. 42 ma'am ang PNP Apil lang personnel. inyupi. Ang tuad ang inyo pinay duha ka babae na po duha ka lalaki, so 46 tanan. 46 tanan. Okay. Kini ni ang pito nga active nga duty no nga mga police women. Itagaan na po na ninyo siya sakto nga mga assignments as compared to the men in uniform. Kaya nag-isgot na tayo gender equality. Ma'am. Chief ba niya? Wala na siya kuan discrimination. Actually ma'am, wala fair ang atong treatment diri no sa as to the designation sa ato mga PNP personnel, despite nga whether babae ba sila o lalaki, no? So kung mo align pod sa ilang skill, no, sa ilang trabaho, pero actually kini sila actually kini pulang ko manggumam dati nag-best na po ni sila way back 2016. So after 5 years nakuha na po nila og balik. So ug kuan pa naana diri sa tanan sa ila dili sa kuha kundi naana sa ila daan ang ilang pagka-snappy diri no sa ilang trabaho. So naana muna pali karon ma'am nga pandemic man karon kana siyang pito ang tulo ana naka-work from home. Kay mga pregnant man to sila. So kanang nabilin, actually work from home to sila ma'am pero nagtrabaho gyapon to sila no sa ilang balay. So kini silang nabilin mag-assess na lang mo nang bisag naka-work from home sila dili gihapon mabitin ang atong pagserbisyo diri sa katawhan no sa lungsod sa Pulangko. So balik ko na ko ma'am per ang treatment nato diri no gina observe gid nato tong gender sa tawagan ni equality no diri sa lungsod sa diri sa police station no sa Pulangko. Okay, arita sa operations, aron mo tingog po nato makita kato madunggan ng tingog ni Sir Pancho. Yes, Okay. Bisan sa kakulang sa logistics, resources, yun sa ning pag-cope up ang operations, and yet ni-show up mo as best municipal police station sa Region 9 kay contributory factor man na. So, may buntag sa tanan ma'am no. So, gwapo kayo ang pangutana no. So, as a operation with regard sa among compliances o accomplishment, so as a operation, we focus on intervention and crime prevention during the continuous conduct of foot patrol, mobile checkpoints, and police visibility in the area. So, sa kuan pa lang daan during the conduct of our intervention and prevention, so nag-base kami sa lugar na kung saan nandun yung maraming incident report. So, mag-deploy kami ng aming personnel to conduct police presence in the area. So, dyan makikita natin kung ang area, kung mataas ang crime rate, doon kami mag-deploy ng personnel. Useless naman pag yung area, nag-deploy ka ng personnel na hindi mataas yung crime rate. Well, so, dapat doon talaga sa lugar na mayroong mataas na krimen mangyari. So, sa amin lang, ang mataas lang namin is yung vehicular incident report. So, as a contributory, kung bakit kami nag-base municipal police station, so, ang una sa lahat ay on time kami nag-submit ng compliances and reports coming from the higher office. Yun talaga ang pinaka-main reason na kung bakit kami napili isang base municipal police station. Sa 2016, nandito na ako, na-assign ako. So, yun talaga ang labanan sa mga reports and compliances. And then, timely yung prepare and submit sa mga accomplishment and incident. Kasi meron yang oras kung saan na anong oras i-submit. Before 1 hour, i-submit yung accomplishment during sa pag-arrest ng wanted person or incident na mangyari sa area. So, timely talaga ang submission sa taas. Sa magtas ako ng implementation sa aming prevention sa Okay, go ahead. COVID.
So, with regard sa minimum violation of minimum health standard protocols, meron dito nakalagay not wearing face mask, face shield. So dito sa Pulangko, yung pulis sa barangay, inutilize namin para yung PSB, ibig sabihin, pulis sa barangay, siya yung mag-tap sa barangay captain para malaman kung ano ang problema. Package na rin yan kasi mamonitor din yan kung anong barangay siya nakalagay, designated barangay. Kung mamonitor niya wanted person. Not only wanted person, pati na yung communist terrorist groups, yung CTGs natin, sir. So, mamonitor talaga kung saan talaga. So, especially sa Linabo. So, mayroong nakadesignate na PNP personnel. So, mamonitor kung mayroong papasok na lawless elements doon. So, mag-evaluate na yung isto natin. So, babalik ako sa para hindi tataas yung natin, yung sa COVID. So, ang operation, may dili kami ng submissions. So, kung hindi ka nagsuot ng face mask, ay dito nakalagay sa aming remarks, i-warn namin, tapos yung walang face mask, kunin ang pangalan, tapos bigyan din ng face mask. Yun ang aming action taken at precautionary measure. So para sa ngayon, kasi wala pa man kaming citation ticket. So kung meron na, dyan na kami mababana talaga. Okay. Thank you so much. Yes, Board Member Lee before sa PCR. Hindi ka niya, nag-isgot ng good si Kuya Chip. Kung karoon gi-isgutan po ni umabot Kuya Pancho. Yes, sir. Saan nga sa ticket nga to be printed? Specific yun na para COVID-19? Kaya naman ko citation sa traffic, na citation na maghuhugaw sa kadalanan, etc. Kini nga citation ticket, specific na COVID-19 na yun nga violation? Okay, Chief Gania, please. Okay, so kini siya sir para sa ano rin siya sa COVID violation ng citation para po sa tawag aning makuan po nato ni mga violators no nga dili gyud magsalig no aside ana nga katulad ingon ako ganiha nga mukuha na sila pag makakitag pulis no dili ang virus mo gilikayan kundi ang pulis pero Okay, yeah. Kining citation ticket, meaning doon na may corresponding penalties, di ba? Or wala po imprisonment siguro. I don't know. Is it supported by an ordinance, executive order, or the ILJ memo, etc.? Kaya patakatag issue sa citation ticket yung abot na tas korte na. Madelikado ba? So, at least, supporting sa aning mga citation tickets na legal ang inyong gihimo. Actually sir, dugay naman ni siyang ordinansa nila murag na langan lang di ato sa province no kay murag nato gipang-amend nga ano dito. Pero nagito siya i-concern mga specific nga tawag aning amount ba sa violation. Murag mo tong kuan nila nga nagsige man gumipalo up regarding ana. Murag katumoy ingon nila nga nalangon kay murag nato gipa-amend lang ba nga ano? Nay amendment. O murag na amendment lang siya ba? So I'm not sure kung unsa to particular nga provision. Di actually kung ordinansa na kung saan ko nasa sangguniang panalaligan for review, not necessarily nga i-ana siya, ipindahan siya. Posible nga dunay corrections, observations, o kung saan ko na either sa Committee on Health or Committee sa Police, Peace and Order. O mahimo kuya, may bawa ako sa specific na number sa ordinance, kaya itong tanawon sa development na sa sanggunian. Panlalawigan. Ay, sa sangguniang panlalawigan or nabalik sa lokal na to, sa sangguniang bayan for corrections or observations, whatever. Kaya ito ng tanahon kay Yeah, I remember last Monday man tong committee report sa health. wala Kayong mga ko ka curriculum na ipulan ko mga municipalities. bahin sa COVID. Kasi mao pa to. I don't know. Dugay na lang ang ordinansa.
tanaw to itong pagkawon or Daghan man to good. aron na ako'y legal basis kay disubya ng mag-issue ta og citation tickets nyo what basis na may lang nang sa kuan nga di kasabot kay mahadlok ra pero kanang mga rumaro diha So-called. na magka-problema niya ta. So, balik ko na ko kuya. Paibaw ako unsang specific ordinance or palo po na to sa Secretariat sa Sangguniang Bayan din kung nabalik na ba ang ilang obserbasyon namo dito sa ISP ug unsay action ba nga nahimo, no? Aron mabalik ko namo. Mintas tanto nga ang pulang ko dili grabe ang COVID din ma-implement na to ra samot nang wa nagay incidents dire. So, Okay. Thank you so much. usap ko na ko nga kuan last na gyud Dahil natin kang natabo ni Balalba. Sa tabli na Bilalba. Dito sa pag-serve niya og summons ba to or sa to yung giserve. Ako lang advice na to ni Kuya no, sa atong mga PNP. Ayaw wala agad ng kumpiyansa. Kay pahibaw na to gipabutan kag shotgun may gani kay matare na igo shotgun na po gitira og 45 to would ba in high powered para di na 6 feet under the ground na agi lang anang pag-serve og summons or apid sa mananggi para to paris ba to na kining pulang ko na ampoy mga bugoy-bugoy ko dirig taka kag pabukuan dasmag na mas maipag kitay mabuhay kaysa kitay ibaw na mo sa role of engagement. So, concern maguna mo sa advisory council na mo nga safety first good umay mo. May ikaw ragwa kay pamilya. So, amo manggi dito nakita kami ni Bilalba, Balalba ang tawag na niya. Yung sa ngalan niya, Ron Justice. Kulbagay, Ron Justice. Na ikaw kumpiyansa rin ka kayo. So, naman. Yun na, anong napabutan mga. Kaya po siya mag-expect nga na mas good ang kuhan. Pero ka na wanted kuhan man guna, criminal, i-expect ka nung na nga naagod tayo, nag sila armas. O ka na usahay magpabilib na nga, puli, hadlok lagi ni. Naka-uniform god. Nga di madalas bituhan ang uniform. Pero, nevertheless, kuhan man na ka ng rare incident, mga incidents ngayon na pero wag ko mas magkumpiyansa. Okay. Reminder na sa atong mga PNP. Okay. Thank you so much na Board Member Lisim Concern. Atong dabo-dabo pangutanan ng PCR. Okay. Police Community Relations, kumusta ang relationship between the police and the community sa ordinaryo ng mga tao. And the LGU. Kay dili man again mo contributory factor gyapon na siya nga dili mo ma-judge as best municipal police station in Region 9 kung dili pod mo maayog relasyon sa inyong mga tauhan nga giserbisyuhan diri sa Pulangco Municipality. It's because labi na sa ato ang Patrol Plan 2030 no nga may gipush sige na mo sa among advisory council nga to preserve the image of the police. Dili parehas ang sa una nga basta police kahadlukan, managan, kay abusado, uban pa labi na kay sa national news daghang mga di ba mas sensationalize din ang mga kasos mga nga involved mga police katong gipusil ang iyang mama ang silingan nga nadaghan no. So dili sa atong Pulangco kay nalimot ko pag-invite sa ato ang Municipal Advisory Council. Kay katunta po akong pangutanon how dili bias nga nabay police brutality diri pod sa Pulangco ni Tabo. But anyway, naman may ebidensya nga best police municipal police station yun mo sa Region 9, so wala dyan na Tabo. Pero diri ato patingugon si PCR nato Ilumba. Okay, sa makausapan ma'am, mayong udto-udto na gid siguro karon. Sir, mayong udto tong tanan. As a PCR PNCO or IMCAD PNCO, Municipal Community Affairs Development Section, diri sa Pulangco, ang maong seksyon mo na siya gitawag sa amo ang the
mouthpiece of the Philippine National Police Organization. So kung unsa man ang amo ang mga kining activity nga angay na mo ipaabot sa mga katawhan, kami mo'y mabuhat niya na dayon kung pananglitan dunay mga aron ang relasyon gyud sa mga katawhan din sa Pulangko ug ang pulis. Kami kanunay ang kung pananglitan na sila mga tendencies nga masilo kadi tungod kami pulis magyud no, Mga saway. mga saway. Kami nga nasa PCR section amo nang dawaton bisa pag unsa nga ilang BIB namo, kami mo'y magmaningkamot nga among ipasiuli ang ilang mga kasakit diri sa pulis. Kay dili nato kalikayan bisa pag unsaon namo nga mga pulis og trabaho sa pinaagi sa Minatarong. So far wala pa pod gyud pulis diri sa Pulangko, ma'am sir, nga nagkakaso-kaso. No? So tungod kay atong nakita nga ang taga Pulangko ug ang Pulangko nga pulis mga buutan dinuyugan usab sa mo ang hipi nga si Major Nestor Ganya. Dayon ako pud nakita sir, ma'am, sulod sa 20 years. I've been here assigned at Pulangko Police Station since 2000. So dugay na kay ko diri, ma'am. Oh. So bisan Hindi pa ko, kami naka-MR sa building. okay, ma'am. So bisan pag makita nila akong tingkoy lang o sila mismo makita na ako, makailan ako nila. Siguro bisan pag sa dili lang sa ngalan pero ang ilang dagway familiar na kay nako. So makakita sila nako tungod kay siguro dili po siguro kung maglapse og 20 years din almost 21 years. Kung dili po ko kantigo mo dala sa mga katawhan diri no. Dayon muna nga kami as PCR kung unsa man ang among mga lapses diri sa Pulangko nga nahimo, kami nga PCR paningkamutan ginamo nga masig uli ang among maayong kabubuton. Dinuyugan usab sa mo ang local chief executive nga si Honorable Buyet Alves, buotan usab sa among hipi. No? Diin kung unsa ang among programa nga gikinahanglan namo didto niya, dili siya magduha-duha, dili na ihikaw kung sa among pangayoon tungod kay nasayod ta nga kung kami lang dami daghang gusto himo nga programa pero siguro magkulang mi diri sa among financial. Kung dili mo tabang ang local chief executive, wala gid siguro mahimo, sir, ma'am. Busa dako kay mong pasalamat nga bisag unsa ang among buhaton nga mga activity, ang among local chief executive, ang among LGU nagpalayo namo. So kana lang siguro, ma'am. Itapod ninyo ang mga stakeholders, dayon labi na ang mga advisory councils kay makatabang man na sa inyo apod nga mga problema pod. Yes, ma'am. Kanang among mga stakeholders sige nang pogi monitor, ma'am, dayon kanunay po namo silang kung doon namin mga activity, doon na sila activity kami po dili gid bud may magdumili sa pagtambong kung doon na sila gikinahanglan namo. Among paningkamutan bisan luyo sa among kagamay dire kay sumala pa ni sir nga wa gid namo nakop up ang 1 to 500. Pero sa amo pong nakita, ma'am, kaya pagidamo diri sa Pulangko. Katungod po sa pagkupira sa mga katawhan. So gone are the days nga ang image sa pulis astig kaayo nga kuan. Kung dili karon with humility and then na ang inyo ang best approach towards your citizenry. Yes, ma'am. Sa una, ang pulis ko sa unang panahon, ma'am, kung nakitaan lang nila ang usa ka pulis, ang usa ka sibilyan madagan madlok. karon as of today's panahon time, kung nakita silang pulis inggitan pa ka, sir. So but pasabot ang pulis karon ug ang komunidad na nay maayong nga relasyon. Dili para sa unang madlok ang tao kay diha nato makita ang mga abuso siguro. Karon dili man pud ni mag-ingon nga perfect na gid mi, na siguro gyud mabikil di nato kalikayan siguro sa pag-implement namo sa among mga tagsa-tagsa ka trabaho kay dili man ta perfect siguro tay mga lapses. Pero kami as PCR amo pud agi pa rin kamutan mapasabot namo dito sa mga katawhan sa biktima nga
dili gid sila totally nga mo masakit sa mua. Kay mo gani among trabaho, ma'am. Okay, thank you so much, no? Wala masipyat si Chief Ganiya nga mo-appoint ni mo as PCR Chief diri sa Pulangco. Oo. Si Edgar, sarunda na nakakuha. Okay, thank you. Manay, dahil gapon ko ni Sir Ilomba. Sir, thank you kay dako kayo ang PCR o rule anang nang pagkainawat ninyo anang nang best municipal station, no? Then, na-mention ni mo, sir, nga inyo yung i-reach out, inyo yung tabahoon kung doon naman ganin, hibawan ninyong mga kainawai, kasuko. How, in specific, sir, giunsan nyo ni, specific ninyo nga strategy or program? Kasi naminaw bang police station do? Other police stations are also aiming to become best municipal police station. So, basin makopya mo nila o inao nila ang imong mga estratehiya nga ginpa-implement nila, reaching out sa komunidad. So far, sir, kasagaran ko, sir, mahitabo lang nga mahinawaing ang katawan res Pulangco, hilabi na gyud kun nabitaw madakpan, sir. Masakit na sila sa pulis. Kadili sila kasabot ana. Labaw na sa illegal drugs. Kay ilang pagtuogod, ang ila na yung pagsabot nga kay dakpan sila kay tuwagi plantiran. So, kami as PCR, dili na mo as lagi ingon nga wala. Dili mo na mo ingon nga oo. Ang amo ala nga trabaho na mo ang pagdakop kay kung wala mo magamit, kung wala na mo sa illegal nga droga, walay matabo ninyo nga di gid mo madakpan. So ayaw mo kasakit kay kami bisan pa og inani ang among trabaho naagi hapon ang among kasing-kasing aron sa pagtabang ninyo. Muna nga mong ipasabot nila dayon siguro haploy ginagmay amiguhon aron mawala ang ilang kasakit. Ana lang siguro, sir. Laruhan ng haploy-haploy, ha? Kaya ako, Dili, ma'am. Ang buta ko pasabot, ma'am, siguro kuan lang. Ato lang sila gyud nga kanang friendly nga pamaagi. Okay. Bisan pag masakitan nata sa ilang istorya, dili nato ang baton. Ato lang silang i-penetrate nga makuha nato ang ilang kasing-kasing aron sila nga dili gid sila masakit sa whole organization of the PNP. Okay. Yung bakay na ba na, Bakay, Board Member Lee. kay usually mo ganit problema sa mga PNP stations. Ginagmay nga away sa barangay, dito pulis Correct. na may proseso na precisely ato nas barangay level sa Sulbahon. Sulbaron. Ay na matug korte ba atog PNP. I don't know this Pulangco, no? Pero may ubang mga police stations na i-entertain po nila ng minana. Outright unta, atong balibaran, ay ato sa mo sa barangay kapitan. Or ang atong kapitan, atong ayuhog edukar nga kamo na may ubang kapitan gulpon nga mulihay. Kaya ako mo at tagbuto ani paboran nato ni. Minana ba? Muna ato tas pulis. Ang pulis may posudbahon sa problema sa barangay. Mga na resulta na yun na ang PNP po mo apel pag chismis o sagol-sagol na makadaot na yun sa imahe sa PNP nga dili yung obligasyon. So ako nanawagan og na yung mga kapitan diha agakwan sulbahan niyo yung problema sa yung barangay before mo anha mo korte ba o atubag pulis kay aron sa ingon na ma-lighten ang burden sa pulis kay sa una, may mga ipapulis ka na ako. Bisa nga, mga nag-asin sa kusina, iyan ito pagpulis. Muna nga, balik ko na mo, labi na sa atong community relations, atong yung remind ng itong kapitan nga, subaran ang problema da, ay kung may paapila din mga PNP. Total naman po yung mga kutsihal po sa barangay nga, mo asin ba, o yun nila, mo asin. Okay. Thank you so much na some concern again, Board Member Lee. Now, napatay yung panahon, kaya importante ni because we will be talking about the internal cleansing policy of the Chief PNP, si Brigadier General Guillermo Iliazar during his recent visit sa ZNPPO, no? Na ato nagkuan bagitong press con dito. So, along this line, ato makita, ato mga madunggan, makita nga mo yun ay ang policy stricto kay siya. Gikan sa paglimpyo sa mga opisina sa kapulisan, paingon sa personal good grooming o personal hygiene o guban pa, nga dili unkempt ang mga uniforms, snappy and very professionalized na karon ang mga kapulisan. So, here in Pulangco Municipal Police Station, unsay problema o
kung sa inyong na-achieve sa internal cleansing policy under the flagship of General Eleazar. Chief Gania, please. Thank you, ma'am. Actually, kining program ni CPNP nga internal cleansing policy, no? Nana siya itulo ka aspect. Una, cleanliness in rank, no? Sa mga limpyuhan ang among hanay. Kung Rank naay and mga nagpabadlong Bad eggs. o mga bad eggs, so siya pa, so mao to siya ay limpyuhon. Mao to siya sa among level, no, sa cleanliness in rank. Ay kaduha, cleanliness sa office. So mo to nga katong visit niya before atong first week sa August. August 3. O nang limpyo ta sa mga offices. Actually, dili pa katong sa visit niya tong pag-start yung pag-action niya nga nagsugod na ta og limpyo sa atong mga opisina, no, gi-arrange ta ng mga unsay mga pwede i-arrange ta sa sulod. So nagi siya changes. At least ang purpose man doon nga pagsulod pa lang sa atong mga kliyente sa opisina. So maayo na ang ano niya pagtan-aw. So maayo ang pagpadagan sa opisina, maayo ang sani. Hapsay. Hapsay ba, no? Kay limpyo man, so mao na siya. Ang sunod kanang sa cleanliness sa community. So diha na ta magkuan sa cleanliness sa community, ano mga criminals, mga wanted, pandakpo na para malimpihan ang komunidad, no. So there is to og sa akong part, no. Maayo kayo ang programa sa atong CPNP, no. Maayo kay siya flagship program niya. So wala tay problema nga na-encounter diri sa tuwa kay sa atong sa in-ranks na to, wala man tayo mga nagpabadlo nga mga PNP personnel diri sama sa giingon ni atong PCR nga mga butan daw, no? Sama sa kabuutan sa mga tao diri sa Polanco. And then sa offices, no, nakita naman nato nga naragay changes, no, ang atong opisina na medyo bago na mga pintal, ang arrangement sa mga kuan na mga bulak. And then ato lagi sa community natay mga accomplishment, no, sa mga wanted person, mga natay na nga na-file nga mga cases, no. So nga na siya ka maayo ang programa sa atong CPNP. So balik ko na ko tumantong gani atong about sa relasyon gani. Tali makita nimo maobserbahan nimo nga dili na maayo ang relasyon sa community o sa atong PNP o LGU kung wala nay moari sa among opisina, wala na mo report kay wala na sila ipagsalig, no. So far daghan pa man gyapon manawag mo report moari sa opisina kay magpatabang ana ba, no, kaysa mamanggod labi na sa Trotex lang na may mga hotline na mo na naka-distribute na siya sa tanang barangay. Bisag gamay lang call nila for assistance, mga concern nila amo gina siyang aksyonan, no, para ma-satisfied sila nga kaingon sila dili na lang ta mo report, dili na lang ta mo text kay wala may action, no. So diha nimo makita nga sige sila text, sige sila report, napa sila dako pa ang pagsalig nila sa tuwa, no. So mao na nga maayo gid ang relasyon nato sa community pati pod sa LGU. Mates nato kung wala na sila ikon sa tuwa, kung dili na sila mutabang sa tuwa, no, tanan sa logistic tanan kay makita man gud nato ba nga og kuan usahay murag nagdependent po ta sa ilang support para makadagan og gayo ang atong office. Muna nga very supportive kayo ang atong LGU, no. Gawas atong mga gipang issue nila nga mga sakyanan napagitay kaming karon nga tuloy in the process pa tong papers atong sakyanan nga ihatag nila intended sa PNP. So hopefully makaabot pa ta ato na makasakay pa ta atong sakyanan nga brand new aside ng existing na nato karon nga 4x4 nga Hilux, no. So kana nga maayo gid always ginako gina-emphasize sa ila nga kining atong PCR mo na say atong ahinti, no. Kining atong maayong serbisyo ug relasyon mo ni say produkto nga ibaligyan nato sa katawhan, no, nga ginaahintihan sa atong PCR. So mao gina sige ang iminti nato. So aware na sila nata naman mga practice nato dire, no. So nga na ang atong pag-maintain sa maayong relasyon sa katawhan ug sa atong LGU. Okay, Board Member Lee, napaka-question. YF, Edgar? Okay,
last question na siguro na kung medyo na siya Sige, ni 10 minutes na. Dili nang ni Chief na akong balikan kay pipila ka mga senador sa congressman karon nanawagan to defund the NTF LCAC. Ilang pako ag pundo. Sa inyong lang tao, Chief, kay kita man diri sa field mo implementor anang among programa. Nabay angle of corruption ang maong programa kung naa magani asa man dapit unsa bay maayong gika himo bagid ani batok na sa insurensya sa nasunod 50 ka tuig na kapin. Yes, sir. Okay, ma'am. Regarding ana sa kwan sino sa LCAC, actually diri sa tua wala man tay lugar din yo barangay nga gi kuana nato sa LCAC, no? Pero despite ana, actually ang higher office no ang government na siya intended yun nga funding for LCAC activities, no? So madawat na mo na siya by month, no, monthly basis. Muna siya ginagamit na mo nga although nga wala tay concern anang barangay nga mga under sa LCAC. Pero natay mga barangay nga katuingon ako nga mga boundary nga mura siya matreten siya ba. So kato ang ginakandakan nato og mga kanang mga LCAC activity ginamit atong LCAC fund nga gihatag gikan gid sa PNP, no, intended sa mga stations. So sa mga LCAC activity, so daghan na siya, daghan man gud siyang pwede nato i-ride on anang LCAC activity. So nata mga barangay nga gipang-identified sir nga mga dili nato ingon nga infiltrated siya mura siya matreten siya ba nga kung dili nato maagapan, so na tendency nga maano siya o ma-influence ba, no? So na diyan nato gibuhos tong mga funding gihatag sa ato no, in relation sa LCAC. Okay. Last question. Do you think nga sa karon nga time nga gi-professionalize ang PNP, wala na yung mga kutong, mga kurakot nga mga kapulisan nga mo-appeal sa mga illegal activities sa mga sindikato? Tungod kay maay naman, hapsay naman, okay kay ang sweldo, dako kay sweldo sa PNP. What do you think, Chief Gania? Actually ma'am, sama sa giingon ni PNP sa diha nga kana silang mga tawhana, mga kauban namo sa kapulisan, mga pipila lang man na sila. Nga dili gid sila maka hatag og hugaw sa atong entire organization, no. So lahi siguro ilada tong mga personal na to nga kuan nga wala na ilabot ang organization. Para sa kuha, dili na gid siya dapat, no, kay gihatag na tanan sa ato gihatag na sa gobyerno, sa PNP tanang mga benepisyo, no, tanang mga support gihatag na gid sa ato. So dili na dapat nga maabot pa na ang mga punto sama sa gingon ni PNP, pipila lang to sila nga mga kauban nato nga ang term niya nga gigamit is kato mga bugok mga bad eggs, no. So kato sila hopefully nga dili makadamay, no, sa whole organization sa atong mga nagtinarong nato nga mga kauban, no. Okay, thank you so much. Wala na gid panahon, no? Salamat kayo. Mga ilang parting words and statements gikan sa atong mga bisita. We'll start off with Police Corporal May Grace Barba. Parting words. Parting words. May buntag, Ma'am Sir, salamat kayo sa inyo ang pag-anhin sa among istasyon. Inaot nga mag-angip ninyo, mag-inform ninyo sa amo ang mga program diri og mo to. Thank you so much, Shai Keisha. Police Staff Sergeant Wilmer Pancho, please, in charge sa operations. So, balik ko na ko, no, may buntag sa tanan, no. So, kami diri sa Pulangko, nagpasalamat kami dako sa higayon nga sa pag-interview namo nga usa mi na pilian nga Base Municipal Police Station entire Region 9. So, salamat kayo, Ma'am Sir, sa inyong suporta. Thank you so much, and of course in charge sa PCR si Police Executive Master Sergeant. Ita kabasa na ang mga rank ninyo, no? Joseph Kelly Ilomba. Okay, sa nakausap pa, daghang salamat sa grupo gikan sa Kapihan sa Dipolog. Ako usap pasalamatan ang presensya sa ato ang board member nga si Sir Boyle. Ma'am, sa imong mga kagrupo, sa Sir Edgar, tayo sa tanan usab karon nga naminaw, no? Kay siguro naka-live ta sa radyo, sa TV, sa mga katawan sa Pulangko, daghang salamat sa inyo ang pagtabang, sa ang pagkooperar
sa tanan nga mahimong malampuson ang kapulisan sa Pulangko, diin kanunay amo gid ipaabot kaninyo ang tanan nga among mahimo nga kaayuhan alang sa katawhan ilabi na gid karon nga panahon sa COVID, sa pandemic, no? O hinaut unta nga dili ka mo mag unsa man na dili ka mo magsawa sa pagsuporta sa kapulisan sa Pulangko nga gipanguluhan sa amo ang buotan nga hepe, Major Nestor Gania, ug uban sa amo usab nga Chief Executive nga si Honorable Boyet Olbes. Daghang salamat ug may odto. Thank you so much. And of course, our intelligence officer, unsa pagbasa ng PCIMS? Unsa ni? Police Senior Master Sergeant. Police Chief Master Sergeant Simeon Wafili Jr. Yes, ma'am. Salamat kayo. Akong pagtahod sa ato ang board member, ako ang amigo, Honorable Boyli, siyang mga kauban sa media. Ingon manusab sa ako ang mga kauban, labi na gid sa amo ang hipi diri sa Pulangko. Salamat sa kahigayunan nga inyong gihatag kanamo, ma'am, sir, nga amo sa mapaabot sa katawhan ang among mga programa diri sa lungsod sa Pulangko. Isip inyong mga kapulisan og manghinaot mi, looking forward nga makahatag pamig mga dugang kalambuan o tabang sa ato ang komunidad diri sa Pulangko. Daghang salamat. Thank you so much, Sir Wapili Jr. And last but not the least, ang ato ang Chief of Police sa lungsod sa Pulangko, si Police Major Nestor Gania Jr. Okay, ma'am, daghang salamat otro. Abali ko na ko lang sa pagpasalamat po ang atong Provincial Director no, si Police Colonel Giovanna Hyacinth Calyao de First. Sir, nagpasalamat po ako sa kanyang suporta din, nanatili pa rin tayo dito. No? So, congratulations, sir, for being adjudged as BIS PPO sa Buanga del Norte. At saka po kay Police Lieutenant Colonel Jaime Barrido, yung Deputy Provincial Director for Administration namin na napili din na BIS Junior Police Commission Officer for Administration. Congratulations, sir. Maraming salamat po. Of course, sa aking mga personnel, ito yung mga staff ko na very snappy na sila gyud ang mga working force nato nga nagtrabaho para madawat na ning award no nga BIS Municipal Police Station sa ilang mga suporta. Of course, sa mga personnel namo no, tanang personnel sa Pulangko Municipal Police Station kay kung kami lang pod dili po namo ma-achieve ang atong objectives no. So napod nila. Of course pod sa atong LGU, without support sa atong LGU, dili po nato ma-achieve po ni tanan no. Tanang objective nato dili nato pod makabuot kung wala po ang support sa atong LGU no. Pinagi sa atong local chief executive. And then pinakaimportante ang atong Ginoo no nga siya gyud ang naggabay sa ato, dili gyud nato kalimtan always ang atong Ginoo. Pasalamatan sa tanang mga achievements nga nadawat nato sa iyang mga guidance, sa mga blessings niya sa mga tanan gyud ang Ginoo nato kalimtan. Og sa inyo po muna sa staff sa kapihan sa Dipolog nga pagpili ninyo sa amo karon nga asbin niyo sa kapihan sa Dipolog diri sa Pulangko. Of course, sa akong kuya, board member, Honorable Lee, sa pag-ari pod diri. So, osbon nako mano, daghan kayong salamat o mayong udto sa tanan. Thank you so much, no? Wa na gitay panahon. Salamat sa ato crew sa kapihan sa Dipolog, atong mga panelists, atong mga guest sa kapihan sa Dipolog gikan sa Pulangko Municipal Police Station. Pinaagi kang Police Major Nestor Gania Jr. To God be all the glory. Thank you, Lord, for the gift of life. Yung gihatag ka na mo, labi na karubutaga nga niapod kami sa Pulangko Municipal Police Station. Kini sa EDF 22 yung regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog yung kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.